Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po itong Toyota Love Life, no, na Corolla. Ito po ay itinow dito sa Autorans. Galing pa po ito ng Bulacan. Pinadala po sa amin dito kasi nabibisit na yung may-ari nito. Sa dami ng mga pinapalitan niyang pyesa, hindi pa rin po umandar-andar. Ito pong Love Life po na ito. Nung dinala dito, syempre yung magaling na mekaniko natin sa mga digasulinang sasakyan, ang hawak, si Jomar. At chinek up niya na nga. Ang unang findings mo, ano ang nakita mo? Inano ko muna sir yung kung walang gas. Oh, yung walang gas. So, Wala talaga. chinek mo, walang pumapalong gas, walang umaakyat dito. So, ano nakita mong sira? Ito po sir na relay niya. Relay ng fuel pump. Ito. Okay. Yan. Matik kasi, pag mga ganito na mga EFI, kapag hindi umaandar at hindi naman putol yung timing belt, ang una mong i-check, gasolina at saka kuryente. So si Jomar, dahil sanay na sanay ito sa mga di-gasolina or petrol engine, so ang chinek niya kagad, yung gasolina, wala ngang umaakyat na gasolina dito sa kanyang port injectors. So i-chinek niya ngayon tong relay kung gumagana nga yung pump. So hindi nga gumagana kasi sira yung relay. After noon, pumunta na siya dito sa kuryente. At sa kuryente nga, sabi rin mismo talaga nung may-ari nito, nung pinadala dito, ay may problema nga daw po ito sa kuryente. Wala pong lumalabas na kuryente doon sa kanyang mga high tension wire. Galing dito sa ignition coil. Ito yung ignition coil. Yan. Bago na po yan, nagpalit na po kami. Pero bibigyan ko lamang po kayo ng tutorial dito. Ito po kasi may-ari nito, nagpalit na to ng dalawang coil. Ito yung lumang coil na nakakabit dito. Tapos nagpalit pa siya ng isang bago. Siguro dun sa gumagawa dun sa Bulacan. So ito yung nakalagay na coil na luma, pinalitan niya ng bago. Bago pa po ito, yung isang coil. Ayan. Okay. Nung dinala rito, itong bago na nakakabit. Kaya lang, upon testing sa ohmmeter, bagsak po talaga ang reading nitong ignition coil na ito. Dapat po kasi ay mga 1.2 ohms lang. 1.2 ohms ang kanyang reading, pumupunta po siya sa 1.9 ohms or 2 ohms na nga yung kanyang reading dito. Ito po ignition coil, kaya lang mababa talaga ang resistance reading natin dito. Coil po ito na naka-wind dito sa loob, parang flyback ng mga TV. So ang reading nito ay 1.9, bagsak na kagad. Wala na siya doon sa tamang range. Tapos itong isa, ganun din, sira rin. Ang reading din nito ay almost 2 ohms na, kaya hindi na talaga papasa. Ngayon, siguro ang nangyari dito, bili siya ng bili, nag-ignition coil, sira din naman tong igniter. Pero pa po kasing isang pyesa dito yan. Ito yung pinaka-igniter. Ito yung pinaka-IC niya. Ito kapag ka nasira, kahit ilang ignition coil ang bilin mo, hindi mo talaga ito mapapagana. Itong sasakyan po na ito. Wala talagang ilalabas na kuryente or high voltage. Ito pong ating ignition coil. No, ito yung pinaka-distributor. So ngayon, ang usapan namin kanina ni Jomar, ayun nga, i-check namin to. Tignan natin ang resistance check, bagsak. Tapos, kung bibili tayo ng bago, mahal. So, ang sabi ko, itanong muna sa supplier kung merong nabibiling igniter. Wala daw nabibiling igniter, buo talaga ang bibilin mo. Dahil kung bibili ka ulit ng coil, tapos sira naman ng igniter mo, wala, tapon din. At sisirain din niya itong coil kapag po ganun na nangyari. So, bumili kami ng bagong ignition coil. O pagkabili namin, ang bilis magbalik ni Jomar. O, sige nga, Jomar, ikaw na nga mag-start. Ayan. Ito yung sirang relay. So, ito po, napalitan na ng ignition coil. Napalitan na rin naman ng spark plug. Kasi grabe naman ang mga spark plugs nito. Puro singaw. Ano sa pa iba? Ayan, yan. Tignan nyo po, singaw po lahat ang spark plugs. Oo. Pag ganito spark plugs nyo, huwag kayong maghanap ng magandang minor. Kasi sumisingaw yung compression dito. Karamihan, pumapalya-palya o nanginginig-nginig or bumababa ang minor. Kasi nga, sa halip na mabuo mo, yung compression sa bawat cylinder, sumisingaw dito. Kaya bumabagsak yung minor mo. Sige nga, Jomar, paki-start mo nga. At kung mapapanood to ng may-ari na pupunta raw dito bukas, at least makita mo na umaandar na ang makina mo. Yun nga lang, napakaraming tagas. Daming tagas ng langis, Yan siguro ang ipapaayos mo talaga dito sa amin. Since ngayon, okay na tong makina mo, sige, start mo, Jomar. One click na po yan. Sige nga, revolution mo nga.
para marinig. Sige. Okay na po ito. No, walang hesitation. Napakaganda ng bigay ng RPM. So okay na. Nagpalit tayo ng bagong ignition assembly, distributor. At okay na tong makina na to, 4AFE, ano? Oo. Itong maganda sa makina nito, ito yung non-interference na engine. Kahit maputulan ng timing belt, hindi bumabangga yung kanyang valvula doon sa mga piston. Kasi yung chamber niya nandoon mismo sa cylinder head. Meron siyang ukang ganon doon sa mismong pwesto ng mga valvula. Kaya kahit na sabihin mong maputulan ng timing belt, hindi lalampas yung valvula doon sa doon sa level ng kanyang cylinder head. Okay, mga kapatid, bigay ko muna sa ito. Meron akong importanteng ipapaliwanag sa inyo. Kasi nitong mga nakaraang panahon, nakaka-diagnose kami ng mga makina na maraming sludge. At ang sinasabi ko nga, ay kailangan mabuksan ng makina, kailangan ma-refresh, kailangan ma-overhaul. Lalong-lalo na yung mga engine na naka-VVT, no, variable valve timing. Kailangan, pag yan ay talagang napuno ng sludge, kailangan i-general overhaul yan, or else, ito po ang mangyayari. Ito pong ipapaliwanag ko sa inyo. Ngayon, merong mga engine na kahit may sludge, ay hindi siya nagkakaroon ng low power. At ito nga po, yung mga engine na hindi mga BBT. No? Hindi umiepekto yung sludge. Pero siyempre, hindi pa rin healthy yun. Kapag nakakita ka ng sludge sa engine mo at punong-puno na yan, dapat talaga yung ipa-overhaul para tumagal pa ang buhay ng makina mo. Ito po, i-explain ko na po sa inyo. Bakit kapag mayroong sludge ang engine, mga petrol engine, ay kailangang i-overhaul, ito po, ipapaliwanag ko po sa inyo. Mga kapatid, meron kasi akong na-diagnose nitong mga nakaraang buwan na yung kanyang Toyota Vios ay mayroong sludge, no? Tadtad ng sludge ang loob ng makina, hindi pa rin niya ipinaayos. Ito pong Vios po na to ay naka-BBT na po ito, no? Variable valve timing. Ngayon sabi ko po doon sa may-ari noon, kailangan ma-open ang makina niyan, kailangan malinis yung kaloob-looban. Siyempre, general overhaul na po yun para ma-save pa yung makina. Ngayon, challenge niya ako. Bakit kailangan i-general overhaul? Sludge lang naman yan. Pwede namang i-change oil yan. Sabi ko, hindi mo makukuha yung mga sludge na nandun sa kaloob-looban. Kaya nga meron ako yung pyesa dito na ipapakita ko po sa inyo. Ngayon, meron siyang issue ng low power. Nagre-retard yung kanyang timing. Ibig sabihin, umaatras. Atrasado yung timing ng kanyang makina, yung ZNZFE na engine. Kasi nga po, yun ay BBT. Ang adjustment ng kanyang timing ay automatic, variable valve timing. Hindi na yan yung katulad nung pinakita ko sa inyong makina kanina na mayroong distributor na pwede mong i-adjust yung timing niya kung advance or delayed. Kaya nga po, itong Vios po na to, na puno ng sludge nung nakaraan, ay ayaw niyang maniwala sa akin na ang cause ng low power niya, yung kanyang pagbagal ng kanyang sasakyan, ay yun nga pong sludge na naipon sa loob ng makina. Bakit po ba sinabi ko yun? Kasi gusto ring malaman nung may-ari ng Vios na yun kung ano talaga ang dahilan. Ito po, kaharap ko na yung piyesang ipapakita ko sa inyo. Bakit ba nagkakaroon ng delayed na timing yung mga BVT kapag napuno ng sludge ang inyong engine? Ito po yung timing cover nitong makina na ZNZ FE ng Toyota Vios. Katulad din po ito nung nakaraan na na-diagnose ko nga. At ito ngayon yung ginagawa namin dito. Ito po yung kanyang oil pump. Ayan, tatanggalin ko po. Ito yung kanyang pump, yung bomba ng langis. Oil pump. Ayan. Kung makikita nyo mga kapatid, dito po sa oil pump, ginasgas na po nung pyesa ng dito sa kanyang housing, itong yung surface na to. Ginasgas na, ayan, napakagaspang na niya. Tapos maging itong pyesa ng oil pump ay puro gasgas na po yan. Ayan, hindi na po ito nakakabomba ng maayos. So, yung oil pump, ito po yung crankshaft, yung sigunyal. Nakakabit po ito sa crankshaft. Kaya pag ikot ng makina, pag in-start mo ang makina, iikot po ito ng iikot ng ganyan para po makabomba siya ng langis. At yung mga langis na yon pupunta dito, paakyat, doon sa BBT. At ito naman sa iba pang pupuntahan niya na masuplayan ng langis, na mga oil galleries. So napaka-importante ng oil pump na ito gumagana ng maayos at malakas yung pressure.
Okay? Kasi pag mahina ang pressure ng oil pump mo, yung aakyat ng langis ngayon dito sa BBT nung engine, yung variable valve timing niya na ito naman ay nakakabit dun sa camshaft, kapag mahina yung bomba ng langis, hindi niya ngayon maia-adjust ito. Mechanical po yung loob nito. At kailangan nito para mag-adjust ng advance at retard, yung timing, ay kailangan ng malakas na pressure na manggagaling dito sa oil pump. Dahil nga po, ito ay napuno ng oil sludge nung mga nakaraang pagkakataon, pero hindi naman pinabuksan ng kanyang makina. Ito po ang nangyari sa bomba doon sa kanyang pump. Nasira ngayon yung kanyang pump. So ang nangyayari ito, lusot ang pressure nito. Kahit na umiikot siya, napipilitan siyang umikot dahil nakakabit siya doon sa sigunyal, lusot naman yung pressure, hindi na siya ngayon makaipon ng pressure. Kaya yung lumalabas na langis dito, papunta ngayon dito sa BBT at dadaan ngayon dito sa solenoid. Ito ngayon yung magkocontrol ng bukas, no? May mga opening yan. No? Kapag ito ay kinokontrol na ng computer, no? Yung opening ng valve solenoid na to, para ngayon, makontrol din or makapasok dito yung malakas na pressure ng langis para ma-adjust yung timing. Kapag hindi na-adjust ang timing at hindi siya nag-a-advance, retard nga. At trasado ang timing mo, hindi ka talaga makakatakbo ng mabilis. At ang isa pa nga nagiging problema dyan, minsan, namamatay pa yung engine mo dahil bumababa nga po yung minor mo. Hindi ba sa mga lumang sasakyan, katulad nung 4A FE na pinakita ko sa inyo kanina, kapag gusto mong i-adjust ang timing, pipihitin mo yung ignition, yung distributor, i-advance mo, or i-delayed mo, pabalik ang pihit. Tumataas din ang minor pag in-advance at bumababa naman ang minor pag delayed. So ganun din dito. Ang problema dito, umaasa ngayon yung timing na ina-advance na yan automatic dito sa oil pump. Kasi kailangan ng malakas na langis para mapagana mo itong BBT at maging itong solenoid na nagko-control. So ayan mga kapatid, dahil sa hindi sila naniniwala na kapag yung mga petrol engine na nagkaroon ng sludge na marami, hindi sila naniniwalang yun ang cause ng low power or yun ang cause ng ingay, kasi nga ito maingay ito. May maririnig ka ng ingay dito. At maging yung engine mo kapag nag-change oil ka, meron ng mga metal shavings or mga ribaba, baka nga ganito na rin ang nangyayari sa makina nyo. Yan, tingnan nyo naman, sira na po yung bomba na to. Kaya ito ngayon, papalitan natin ng assembly. Kasama po itong cover. Kasi nga po, ito ay isang buong housing. To, kasama yung cover dito. Isang buong pyesa po siya. Ngayon, bakit humihina yung bomba nga ng langis? Uulitin ko, papaliwanag ko sa inyo, baka na-miss out nyo. Kasi po, kailangan itong bomba, saradong-sarado yan. Ito pa nga yung cover niyan oh. Kailangan saradong-sarado. Ayan. So, yung nangyari dito, palibhasa, yung oil sludge na naipon dito, pumasok, meron pa nga natitira yung oil sludge, pumasok dito, na-restrict ngayon yung pasok naman ng langis dito sa loob mismo nitong pump. Kaya naging ganito ang nangyari, nasira yung surface niya, nagkaroon ng gasgasan, metal to metal friction na matindi. Kaya ngayon, yung sa halip na makakabomba yan ng magandang pressure, sumisingaw na rin dito mismo sa loob. Singaw siya. Kaya wala siyang maitutulak na pressure doon sa langis. Kaya ganun po ang nangyari dito. So, doon sa na-diagnose ko nung nakaraan na ayaw maniwala sa akin na ang cause ng pag-retard ng kanyang timing or hindi magandang timing ng kanyang engine sa BBT ay dahil nga po nasira na po ang kanyang oil pump. Yung iba naman, hindi sira ang oil pump pero nagbabara yung daluyan naman ng langis papunta dito sa BBT. Kaya importante pa rin talaga, bubuksan pa rin yung makina. Katulad nitong portion na to. Kailangan mabuksan yung harapan yan. Pero kung sobrang dami na talaga ng oil sludge doon sa loob ng makina, doon sa crankcase, nandun na iipon ng mga sludge pati dito sa cylinder head, pababayaan mo ba na yung makina mo punong-puno ng putik ng langis? Talagang ganito ang mangyayari. Dahil portion ng mga putik na yon dapat maging magandang langis yun. Kung halimbawa 4 liters ang laman ng engine ng makina mo, ang laman ng langis ng makina mo, 4 liters, meron kang sludge. Ibig sabihin, mga 1 litro doon, sludge. O ilang litro na lang ang napapakinabangan mong magandang langis. At padumi pa ng padumi yun dahil nga doon sa sludge na naipon sa loob ng makina mo. So yan mga kapatid, ang maiksing explanation ko bakit makakasira talaga
ng makina ang sludge, bakit naglo-low power, bakit nagkakaroon ng problema ang timing kapag ka napuno ng sludge or putik ang inyong loob ng inyong makina. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtutok nyo po at panonood ng aking mga videos. Sana po nakakatulong ng malaki po sa inyo ito. Unang-una, kahit hindi po kayo mekaniko, ay malaman nyo, mawarningan kayo at maging aware kayo sa mga naidudulot na problema ng hindi tamang pagme-maintain ng sasakyan. Kapag tanggal mo ng oil refilling cap at mayroon na pong mga sludge doon, delikado na po yun, lalo na kung BBT ang inyong engine. Ngayon sa mga non-BBT, hindi mo mararamdaman yung pag-delayed ng timing dahil nga sa wala naman siyang BBT na ganito, na pyesa at wala din siyang BBT solenoid. Pero kapag ka po sumobra na rin yung dami ng oil sludge nyo at hindi na rin gumagana ng maayos ang lubricant sa loob ng inyong makina, ang sisirain naman niya ay lahat ng pyesa na gumagalaw or umiikot sa inyong makina dahil mawawala yung magandang lubrication. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Sana po ipagpatuloy nyo po ang pagtangkilik din po sa Bethel Insurance. Tumawag po kayo sa number na ito, hanapin nyo po si Al at para mabigyan po kayo ng computation sa susunod nyong insurance sa inyong CTPL at sa inyong compulsory insurance. Tangkilikin nyo po ito mga kapatid at nasisiguro ko po na ito pong insurance company na to ay makakatulong sa inyo sa panahon na talagang kailangan, lalong-lalo na kapag ka nakaranas ng aksidente ang inyong mga sasakyan. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.